Kailan kaya tayo yayaman sa pagtitinda rito sa palengke? Saad ng kaibigan ni Everly. Pinunasan muna niya ang pawis na tumutulo sa leeg at nilingon ng kanyang kaibigan na si Myrna. Imposible ang sinasabi mo, Myrna. Kahit mabali pa ang likod natin kakakayod, hindi mangyayari yan. Sagot niya. Ilang taon nang nagtatrabaho si Everly sa palengke ngunit hindi man lang siya makaipon dahil hindi sapat ang kinikita niya. Nakakaipon man, ngunit ginagamit din niya yung pambayad sa kanyang mga utang. Bilang isang ulila, kailangan ni Everly na magtrabaho para mabuhay. Ang kanyang ama na si Ernesto ay nakulong noong siya ay 10 taong gulang pa lamang at wala na siyang balita pa rito. Habang ang kanyang ina na si Evelyn ay namatay noong 14 na taong gulang pa lamang siya dahil inataka ito sa puso. Napatango naman ang kanyang kaibigan. Kung mayroon lang sana tayong mas stable na trabaho, hindi sana tayo maghihirap ng ganito. Wika nito. Speaking of stable na trabaho, biglang sabi ni Ella, ang isa pa niyang kaibigan sa palengke. Naghahanap ang kaibigan kong mula sa Maynila ng mga maid. Nagtatrabaho siya sa isang mayamang pamilya ron. Maynila? Tanong ni Everly. Oo, mabait ang pamilyang Jackson. Ang sabi ng kaibigan ko ay marami silang charity funds, lalong-lalo na ang panganay na anak ni Sir Harrison na si Sir Henry Jackson. Ang balita ko pa, maraming pinupondohang bahay ampunan ng lalaking yun. Patas din ang kanilang pagpapasahod, libre ang pagkain at ang matutuluyan. Bilyonaryo ba naman? Sa kanilang tatlong magkakaibigan ay si Everly lang ang hindi pa pamilyado at may kakayahang magtrabaho sa Maynila. Ngunit ang pumipigil sa kanya na patulan ng trabaho sa syudad ay dahil may matinding galit siya sa mga mayayaman. Nag-iba na ang kanyang tingin sa mayayaman mula noong nalaman niyang inabuso ang kanyang ina ng mayamang pamilyang pinagtatrabahuhan nito at dahilan na rin upang ito'y magkasakit sa puso at mamatay. Kaya sinabi ni Everly sa sarili na hinding-hindi siya mamamasukan sa mayayaman sa syudad. Ngunit na mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na ang mga bayarin niya. Naging matumal kasi ang kita sa palengke. Pero ang mga bills, lalo na ang upa sa bahay niya, ay patuloy lang. Napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo kakaisip kung paano mababayaran ang lahat ng utang. Pero naisip din niya na kung magtatrabaho siya sa Maynila, ay alam niyang mababayaran niya ang lahat ng atraso. Ngunit alam niya rin na hindi yun isang biro. Lalo na't makakasalamuhan niya ang mga mayayamang tao na kinamumuhian niya. Napatawa si Everly. Mapaglaro talaga ang tadhana dahil alam niyang ang pagtatrabaho na lang sa Maynila ang huling solusyon niya bago pa siya mabaon sa utang. Kaya naman kinabukasan ay sinabi niya sa mga kasama sa palengke ang kanyang desisyon. Talaga, Everly? Pumapayag kang magtrabaho sa Maynila? Nakangiting paniniguro ni Myrna sa kanya. Nasa palengke sila, naghihintay na may bumili ng kanilang panindang mga gulay. Tumango si Everly. Oo, sa tingin ko sa kalagayan ko ngayon, wala na akong ibang magagawa kundi sumugal sa Maynila. Alam mo naman na ako lang mag-isa sa buhay, kaya wala na akong choice kundi makipagsapalaran dun. Ayos lang yan. Hangad ko na maging okay ang kalagayan mo ron. Magtawagan na lang tayo. Gustuhin ko mong sumama rin sa'yo, kaso alam mo naman pamilyado na ako. Babalitaan na lang kita kapag naraw na ako. Yung mga utang ko sa'yo kay papadala para ikaw nang magbigay sa mga pinagkakautangan ko. Kinabukasan ay mabilis na nakaalis si Everly sa kanyang probinsya at inihanda ang kanyang sarili sa haharap din sa Maynila. Ilang oras ang lumipas at huminto ang taxi na kanyang sinasakyan sa isang exclusive subdivision na ang pangalan ay St. Jackson Village. Ramdam na niya na siya ay nasa Maynila na nga dahil sa ingay ng paligid at tataas ng gusali na kanyang nakikita sa paligid. Samantala, ilang oras bago makarating si Everly sa Maynila ay tinatawagan ni Henry Jackson ang numero ni Celia. Ito ang mayordoma ng kanyang mansyon. Kasalukuyan siyang nasa ibang bansa para sa negosyo. Hello, Sir Henry. Narinig niyang wika nito sa kabilang linya. Sinandal ni Henry ang kanyang likod sa swivel chair na kanyang inuupuan bago magsalita. How is the ongoing application, Manang Celia? May mga bago na ba tayong maids? Baritonong tanong niya sa matanda. Opo, sir. May mga bago na tayong maids at meron pa akong i-interviewin para sa karagdagan pang maid na gusto nyo. That's good to hear.
Uuwi na ako mamaya at gusto kong malinis ang buong mansyon. Gusto ko rin makapagpahinga ng maayos. Masusunod, Sir Henry. Sagot nito at mabilis na ibinaba ng lalaki ang tawag pagkatapos niyang magpasalamat sa ginang. Si Henry Jackson ay kilalang kilala bilang nag-iisang uniko iho ng mag-asawang Harrison Jackson at Hershey Jackson. Tanyag ang kanilang apelyido dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Nang pumanaw ang mga magulang niya, ay naipamana kay Henry ang Jackson Corporation na isang real estate company na kumikita ng $1 hanggang $2 milyong kada buwan. At minsan ay higit pa, bukod pa ang mga negosyo nila sa ibang bansa. Bata pa lang siya ay nahasa na siya sa pamamahala ng kumpanya, kaya napapalago niya ito ng maayos. At ngayon, he can't wait to go back to the Philippines and take a rest. Mamaya lamang ay mai-enjoy na niya ang oras sa sariling bahay. 3 linggo na siyang nananatili dito sa hotel sa Singapore dahil sa mga meetings at seminars na kailangan niyang puntahan. Bugbog na ang kanyang katawan dahil puro trabaho ang kanyang inaatupag. No wonder that his friends labeled him as a workaholic person. Kahit kasi holidays ay nagtatrabaho pa rin siya. Ganoon siya ka-hands-on sa mga negosyong isinalin sa kanya ng mga magulang. Malakas siyang bumuntong hininga at tumayo para pumasok siya sa kanyang kwarto at upang kuhanin ang kanyang luggage para pumunta na sa airport. Habang sa mansyon ni Henry, malakas na bumuntong hininga ang pinakawalan ni Everly nang makapasok na siya sa isang silid para sa interview. Sinanyasan siya ng mayordoma na maupo. Ako si Celia, ang mayordoma ng mansyon. Saad ng matanda. Anong pangalan mo? Handa na sana siyang magsalita ngunit isang matangkad na lalaki na nakasuot ng navy blue na polo at itim na pants ang pumasok bigla ng kwarto. Napatingin siya rito at napaawang ang kanyang labi sa gulat, lalo na noong narinig niya ang sinabi ng mayordoma. Welcome back po, Sir Henry. Nakangiting bati ni Manang Celia sa amo. Nanatili naman ang tingin ni Everly sa lalaking tinawag ng mayordoma na Sir Henry. Totoo nga ang sinabi ng kanyang mga kaibigan na gwapo ang lalaki. May kaputian, matangos na ilong, mapungay na mga mata, at hindi rin biro ang katawan nito dahil halatang madalas itong mag-gym. Hindi malang itong umiti sa matanda at tumango lamang. Thank you, Manang Celia. Baritonong sagot ng lalaki. Pinigilan ni Everly na suminghap sa pagsasalita ng lalaki. Panlalaki ang boses nito. Ramdam na ramdam ang confidence sa boses. Sinisigaw din nito ang karangyaan. Bakit po pala kayo narito, sir? Hindi ba dapat ay nagpapahinga na kayo sa inyong kwarto? Tanong ng mayordoma. Hindi naman ako pagod sa biyahe kaya naisipan ko pumunta rito. I actually want to be the one to interview the remaining applicants. Nagulat si Everly nang mapatingin ng lalaki sa kanya. Maya-maya ay sinanyasan ni Henry ang mayordoma na lumabas na agad namang tumalima. Henry cleared his throat before he started to walk. Umupo siya sa upuang nasa harapan ni Everly, na ngayon ay nakayuko at tinitingnan ng sariling mga kamay. What's your name, miss? Seryosong tanong ni Henry. Pinanood niyang itaas ng babae ang ulo nito at tingnan siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Henry was stunned to speak dahil sa kabuuan ng mukha ng babae. She looked so simple, ngunit ibang klase ang ganda nito. Parang hindi na nito kailangan pang gumamit ng make-up at natural na nagmumulang mga labi nito. Pati ang tangos ng ilong nito ay kaparehas sa mga modelang nakikita ni Henry. Iba rin ang pakiramdam na binibigay ng mga tsokolate nitong mga mata. Hindi ito bagay maging kasambahay. Mas bagay itong mahalin at ibahay. Henry cursed himself in his mind because he lost his focus just because of her looks. Everly de Los Santos po, sir. Magalang na sagot ng babae. Okay, Everly. I can feel that you're nervous. Can you inhale and exhale? Tumango naman si Everly bago sundin ang sinabi niya. Now, can we start the interview? Wika ni Henry at tumango naman ito. Just relax, okay? I won't bite you. Biro pa niyang pigil ang ngiti. Sorry, sir. Hindi lang po ako sanay na ma-interview ng ganito. It's okay. This is just a simple interview para lang kilala ko ang mga employees ko dito sa bahay. Now, tell me about yourself and why did you choose to work here as a maid? Tanong niya.
Sa totoo lang ay nais sabihin ni Henry na mas dapat ay artista ang inaplayan nito o di kaya ay modelo dahil sa taglay nitong ganda. 27 years old na po ako at buong buhay ko sa probinsya ako nakatira. Sa Mindoro po. Ang mama ko ay nagtrabaho rin sa isang mayamang pamilya noon, pati ang papa ko. Pero maaga silang nawala sa buhay ko. Tumigil ako sa pag-aaral dahil wala rin naman akong pera para ipagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Kwento nito habang si Henry ay nakikinig lang ng mabuti. Nagpatuloy naman si Everly sa pagsasalita. Para mabuhay ako mag-isa ay nagtrabaho ako sa palengke na malapit sa bahay namin. Ngunit hindi sapat ang sahod ko dahil may mga utang akong kailangang bayaran at mga bills. Kaya kahit labag sa loob kong magtrabaho sa Maynila, nakipagsapalaran po ako dito. Pera lang po ang dahilan kaya ako lumuwas ng Maynila at nandito ngayon. Napangisi si Henry dahil sa huling narinig. Well, you're not like the others who lie about why they want to work here. And I like your honesty. Wala naman pong dahilan para magsinungaling. Yun naman po kasi ang totoong dahilan. Alright, you're hired. Pwede ka na magsimula ngayon din. Talaga po ba? Hindi mapigilang ngumiti ni Everly. Tumango si Henry habang nakatingin sa mukha ng babae. She looks more beautiful if she smiles. Wika niya sa sarili habang pinagmamasdan ng pasimple ang kausap. Maraming salamat po, sir. Nakangiting sabi ni Everly at tumayo na mula sa pagkakaupo. Muling tumango ang binata at tuluyan ng lumabas ng study room ang babae. Sa unang linggong pagtatrabaho ni Everly ay wala itong naging problema. Maayos din ang trato sa kanila sa mansyon. Nakatoka ito sa pagwawalis ng mga dahon na nahuhulog sa labas ng mansyon sa tuwing sasapit ang umaga. Sa loob ng mansyon, nakakunot ang noon ni Henry habang nakatingin sa kanyang kaibigan na si Oliver. Ang agang bumisita ng lalaki kaya naman nabulabog ang kanyang pagtulog. Get out of my room! Inis na sabi ni Henry. Don't you miss me, man? Sigaw ni Oliver sa kanya. You've been gone for almost a month. For sure you missed me. Dagdag pa nito. In your dreams, Oliver. At inis na kinuha ang kanyang kape upang pumunta sa veranda ng silid. Hindi siya makapaniwalang maaga pa lang ay hindi na siya magkakaroon ng katahimikan. Sa loob ng isang linggo ay wala siyang inutupag kundi magpahinga, kumain at mag-gym lamang. Nakalib siya sa opisina kaya walang umiistorbo sa kanya. Pagdating sa veranda ay nakasimangot pa rin si Henry habang umiinom ng kape. Saktong pagbaba niya ng tasa ay nahagip ng kanyang paningin si Everly na may hawak na walis. Basa ang buhok nito at nakasuot na rin ng uniform ng mga maid. How can someone look like that in the morning? Pinanood niya kung paano umpisahang walisin ni Everly ang mga dahon. Hindi niya maitatanggi ang kasipagan taglay ng babae. Pansin niya na parang gustong-gusto nito ang pagtatrabaho sa mansyon. Who are you looking at? Napalingon si Henry kay Oliver nang makita niyang nasa tabi na niya ito at nakatingin na rin kay Everly. Get out of here! Inis na sabi ni Henry dito. Nilingon siya ni Oliver habang may ngisi sa labi nito. Gusto mo ba babaeng yun? What? Humalakhak ng tawa ang kanyang kaibigan. Gusto mo yung maid na nagwawali sa baba, di ba? Nakangising wika ni Oliver. Halata ang pangaasar. Henry rolled his eyes at dinampot muli ang tasa ng kanyang kape. She's not even my type. Inis na sagot niya at mabilis na umalis ng veranda. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na isang kasinungalingan ang kanyang sinabi. She likes Everly. Unang kita pa lang niya rito ay attracted na agad siya rito. Talaga ba? Ang ganda kaya niya, bro. Kung gusto mo, akin na lang siya. Habol pa ni Oliver. Kapag di mo ako tinantanan, palalayasin kita, Oliver. At tigilan mo si Everly, okay? See? Binabakuran mo na, hindi pa man sa'yo. Tumigil ka. Employee ko siya kaya pinoprotektahan ko siya sa kagaya mo. Baka naman binabakuran ka mo. Tumawa pa ng malakas ang kaibigan bago siya nito tinigilan dahil masama niya itong tiningnan. Noong pangalawang linggo ni Everly sa mansyon ay mas nasa ulo na niya ang pasikot-sikot doon. May mga kaibigan na rin siya na kapwa rin kasambahay. Noong sumapit ang hapon ay kinausap siya ng mayordoma dahil may iuutos to sa kanya. Everly, ibaba mo sa basement ng box na to. Pakiingatan dahil mamahaling mga platong laman yan
Utos ni Manang Celia at binigay sa kanya ang box. Maingat naman itong tinanggap ni Everly. Dumiretso siya sa second floor ng mansyon. At nang makarating ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng basement at mabilis na pumasok. Binuksan niya muna ang ilaw at tumambad sa kanya ang mga gamit na nakatambak lang doon. Saktong paglapag niya ng box ay narinig niya ang kusang pagsara ng pinto. Dahilan para mapalingon siya roon at nakita niyang sarado na nga ito. Lumapit siya sa pinto pero hindi niya yun mabuksan. Mukhang sira ang doorknob nito. Mabilis na binalot ng kaba ang puso niya. Gabi na ngunit hindi pa rin makatulog si Henry, kaya pumunta muna siya sa kusina. Nakasalubong niya ang dalawang maids na nag-uusap. Nasaan na kaya si Everly? Saan ng isang babaeng maid? Kanina ko pa nga rin siya hinahanap eh. Baka hindi pa rin siya tapos magdinis. Wika ng kausap nito. Nang makita siya ng mga maid ay mabilis siyang binati ng mga ito. Tumango lamang si Henry at hindi na dumiretso pa sa kusina dahil nagmadali siyang pumunta sa CCTV room at kinausap ang guard na nandoon. Can you please review all the CCTV footage today? Pakihanap kung saan huling pumunta si Everly de Los Santos, yung bagong maid. Seryosong sabi niya sa guard at mabilis naman itong sinunod ang kanyang sinabi. Nakita ni Henry ang ginawa ng babae buong umaga at noong tanghali ay dumiretso ito sa basement at hindi na lumabas pa. Bumilis naman ang paghinga ng lalaki at malaki ang bawat hakbang habang nagmamadaling pumunta sa basement. Halos wala pang 3 minuto noong umalis siya sa CCTV room ay nakarating na kaagad siya ng basement. Everly? Sigaw ni Henry habang kumakatok ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Everly sa gulat nang marinig ang boses ng amo. Sir Henry? Sigaw ng dalaga. Nawala agad ang kabang nararamdaman ni Henry nang marinig ang boses nito. Are you okay? Sigaw ng lalaki. Opo sir, nalak lang po ako rito. Sigaw ni Everly pabalik. Nakahinga ito ng maluwag dahil makakalabas na. Okay, good. Can you stay away from the door? Narinig ni Everly na sigaw ni Henry. Kumunot naman ang noon ng dalaga at sinunod ang sinabi ng lalaki. Magsasalita pa sana ito ngunit mabilis nitong nakita na lumipad ang pintuan na kanina lang ay sinasandalan ni Everly. Sa sobrang gulat ng babae ay hindi ito makagalaw sa kinatatayuan. Nakita nitong pumasok si Henry. Nagtama ang kanilang mga mata. Lumapit agad dito si Henry. Hey, are you okay? Hindi maintindihan ni Everly kung bakit tunog nag-aalala ang boses ni Henry. Tumango naman siya. Ikaw po ba, ayos ka lang? Sinira mo yung pintuan? Saad nito at tiningnan ang kalagayan ng lalaki. Tumikim si Henry at iniwas ang tingin sa dalaga. Yeah, I'm okay. I think we should get out of here. Wika niya at tumango naman si Everly. Inalalayan pa niya ang dalaga sa mga braso. Are you sure you're really okay? Buong hapon kang nakakulong sa basement na yun. Paninigurado niya at tumango lamang si Everly. Ayos lang po ako. Pero nauuhaw po ako at nagugutom, sir. Okay, let's go to the kitchen. Pagkarating sa kusina ay pinapanood lamang ni Everly na kumilos ang lalaki. Nang matapos ay nilapag nito sa harapan niya ang plato na naglalaman ng pagkain. Eat now. Saad ng binata at bumaba naman ang tingin ni Everly sa pagkain na nasa harapan niya. Salamat, sir. Nagumpisa na siyang kumain. Nagtimpla naman ng kape si Henry at umupo sa tabi niya. May isang upuan ng pagitan nilang dalawa. Ilang minuto silang tahimik. Si Everly abala sa pagkain habang ang lalaki umiinom ng kape. Maya-maya ay nagsalita si Everly. Salamat ulit Sir Henry sa pagpunta sa basement. You should have asked for help. Hindi ka na sana inabot ng gabi ron. Bakit ka ba nalak? Sira po pala yung doorknob. Masasayang lang ang boses ko kung sisigaw naman ako, sir. Wala rin namang makakarinig sa akin. Alam ko namang hahanapin din ako ni Manang Celia. Sagot niya at nilingon ng kanyang amo na nakatingin lamang sa kanya. Kahit na, paano kung inabot ka ng umaga ron? Inis na wika ni Henry at nagulat naman ng babae sa tono ng boses nito. Hindi niya alam kung anong isasagot kaya nanahimik na lamang siya. Ngunit maya-maya ay nagsalita ang binata. I'm curious. Do you hate rich people? Tanong nito. Hindi naman lahat.
Pero may galit ako sa ibang mapangmaliit sa kapwa. If it's okay with you, pwede ko bang malaman kung bakit galit ka sa ibang mayayaman? Hindi naman nagdalawang isip na sabihin ni Everly ang dahilan. Sila kasi ang dahilan kung bakit maaga akong naulila, sir. Seryosong sagot niya at nakita niyang nakikinig ng mabuti si Henry sa kanya. Nagtatrabaho ang mama ko sa isang mayamang pamilya noon. Noong una ay maayos naman, pero pagtagal, sinasaktan na nila si mama kahit kaunting mali lamang. Hanggang sa nagkasakit siya at namatay. Habang si papa naman, pinagbintangang magnanakaw at nakulong. Mayaman din ang magpakulong sa kanya. Dagdag pa niya. Gustong tumawa ni Everly dahil nagagawa niyang sabihin ang mga ganitong bagay sa harapan ng kanyang amo. Hindi niya alam kung bakit komportable siya nakausap ang binata. I hope those stupid rich people got their karma already. Inis na sagot ni Henry. Nakaramdam ito ng awa para sa naranasan ng mga magulang ni Everly. Sana nga'y mayaman na lang kami, para sana ni ipagtanggol ko si Papa. Bumakas ang lungkot sa boses ni Everly. Yeah, you can do that, but not all rich people have a good life. Sagot ni Henry. Humunot ang noo ni Everly. Bakit po? The worst thing I had to experience was watching my mom and my dad fall out of love and get divorced. Mas lalo lang nasira ang pamilya ko nung namatay ang bunso kong kapatid. Walang araw na lumilipas na hindi sila nag-aaway. Malungkot na kwento nito. Aanhin mo ang napakaraming pera, kung hindi naman yun makakabili ng isang maayos at masayang pamilya. Wika naman ni Everly, at napatawa naman ang lalaki sa narinig. You're right. Kaya kung magkakapamilya ako, I will make sure na hindi dadanasin ng magiging anak ko naranasan ko noon na walang magulang sa tabi. Kahit ako man po, pangarap ko magkaroon ng buo at masayang pamilya dahil nag-iisa na ako sa mundo. Noong gabing yon ay napagtanto niya na hindi katulad ng ibang mayaman si Henry. Mabait at mayroong puso sa mahirap na gaya niya ang lalaki. Hindi inakala ng dalaga na magiging malapit silang dalawa. Madalas na rin silang mag-usap at magkwentuhan ng kahit ano. Maging ang mga walang kwentang bagay ay napapag-usapan din nila. Okay, from now on I'll call you Duday. Nakangising sabi ni Henry sa dalaga, isang araw na nagkukwentuhan sila sa may garden. Ang pangit naman yan, sir. Hindi niya mapigilang matawa. Bigla kasing naikwento dito ng dalaga ang kanyang palayaw noong bata pa lamang siya. At hindi na siya tinigilan ng lalaki sa pagkaasar. No, it suits you. Nangaasar na tumawa ang lalaki. Umirap si Everly. Gustong-gusto ni Henry sa tuwing nakakita nitong naiinis ang babae. At natatakot ito na baka umabot sa kinatatakutan nito ang nararamdaman nito sa dalaga. At ikaw naman si Dodong. Nakangising wika ni Everly. Napatigil naman si Henry sa pagtawa dahil sa narinig. Dodong? That's gross. Tumawa ng malakas si Everly dahil sa nandidiring mukha ng lalaki. Nagsasalita pa sana si Henry pero bigla nitong nakita si Amy na nakangiti at papalapit sa kanila. Nawala naman ang ngiti ni Everly at lumingon sa tinitingnan ng lalaki. Nakita niya ang isang maganda at matangkad na babae. Kumakaway ito kay Henry. Mabilis namang lumingon si Everly sa kanyang amo at nagsalita. Aalis na ako, sir. May bisita ka po. Saad niya at mabilis na umalis bago pa makapagsalita si Henry. Pipigilan pa sana ng lalaki si Everly ngunit nakarating na sa harapan nito si Amy. I missed you, Henry. Nakangiting sabi ng babae at niyakap ang binata. Umiwas naman ang tingin si Everly nang makitang nakayakap si Amy sa lalaki. Hindi ito ang unang beses na dumalaw si Amy sa mansyon kaya kilala na nila ito. Hindi maintindihan ni Everly kung bakit may inis siyang nararamdaman habang naglalakad palayo sa dalawa. Gusto mo si Sir Henry, no? Nangaasal ng sabi ng isang maid sa dalaga. Kakatapos lang ni Everly maghatid ng kape kay Henry at Amy. Kumunot ang noo niya. Nakaramdam siya ng kaba dahil sa narinig at nainis siya dahil doon. Bakit naman siya kakabahan? Trabaho lang ang pinunta ko rito sa Maynila. Sagot ni Everly at umalis na. Imposible namang magustuhan niya ang kanyang amo. Hindi dapat siya makagusto sa isang mayaman. Isa pa ay langit lupa sila ni Henry. Malabo rin naman siyang magustuhan ng lalaking yun. Ngunit iba ang sinasabi ng puso niya sa sinasabi ng kanyang isip.
Isang umaga ay kinausap ni Henry si Everly. Puno ng pagtataka ang babae. Everly, isasama kita sa party. Ha? Bakit mo ako isasama sa party na yan? Nakakunot ang noo ni Everly habang nagsasalita. It's Oliver's birthday party. Ang sabi niya invited ka. Magkakilala na kayo, di ba? Sagot ng lalaki sa kanya. Nagulat naman si Everly sa narinig. Minsan na silang nagkausap ni Oliver at pansin niya ang kakulitan nito. Hindi naman niya akalain na iimbitahan siya nito. Hindi naman kasi sila ganoong ka-close. Pero pangmayaman ng party na yon. And so? Saad ng lalaki at hindi naman nakasagot si Everly. Ilang beses ko nang sinabi na wag mong ibaba ang tingin mo sa sarili mo, Everly. Kahit kailan na hindi magiging ibang isang tao base lamang sa yaman niya. Dagdag pa nito. Sa huli ay walang nagawa si Everly kundi ang sumama. Kaya noong nandoon sila sa mismong party, ay hindi niya maiwasang mahiya habang pinagmamasdan ang mga mayayamang tao na nagsasaya. Are you okay? Narinig niyang tanong ni Henry sa kanyang tabi. Pilit na mangumiti ang dalaga at tumango. Maya-maya ay lumapit si Amy sa kanilang pwesto at hindi alam ni Everly ang kanyang gagawin, lalo na noong hinatak nito ang lalaki. Everly, just stay there. Babalik agad ako. Sabi ni Henry habang hinahatak pa rin ito ng babae. Ilang segundo lang ay nawala na sa paningin ni Everly ang dalawa. May sakit na gumuhit sa dibdib niya dahil siya na lang mag-isa. Napalingon siya sa paligid at nakaramdam ng kaba. Alam niyang hindi siya bagay sa ganitong lugar, ngunit sumama pa rin siya. At alam niyang dahil yun kay Henry. Tapos iniwan naman siya nito. Bago pa tumulo ang luha niya ay mabilis siyang tumayo at umalis. Hindi niya alam kung nasaan siya ngunit hindi na ganoon kalakas ang tugtog sa pwesto niya ngayon. Samantala, walang kaalam-alam si Everly na kanina pa ito hinahanap ni Henry. Kumunot ang noon ng binata habang tumitingin sa paligid dahil hindi niya mahanap si Everly. Naiinis siya dahil bigla na lamang siyang hinatak ni Amy para sumayaw sa dance floor. Where is she? Inis na tanong ni Henry sa kanyang sarili. Sinubukan niyang maghanap sa mga lugar na walang gaanong tao. Hanggang sa mapunta siya sa garden at doon niya nakita ang babae na nakaupo sa bench at nakasubsob ang muka sa dalawang tuhod nito. Everly? Nag-aalalang tawag niya. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Bakit ka umalis sa loob? Tanong niya. Wait, why are you crying? Tanong niya nang makitang lumuluha ang kausap at hahawakan sana niya ang mukha nito. Ngunit mabilis na iniwas ni Everly ang muka at tiningnan ng masama si Henry. Huwag mo akong hawakan. Galit na sabi ni Everly. Nagtaka naman siya. Why? Nagtanong ka pa. Alam mong hindi ako sanay sa ganitong lugar pero iniwan mo ako mag-isa ron. Umiiyak na sumbat nito. Hindi nga dapat ako nandito eh. Dahil ayoko naman talagang pumunta. Out of place ako sa lugar na to, Sir Henry. Alam mo bang abot langit ang kaba ko nung iniwan mo ako? Takot na takot ako at iniisip na baka saktan ako ng mayayaman na yun sa loob. Hindi na nito mapigilang ilabas ang sama ng loob habang patuloy sa pagluha. Sinubukan lumapit ni Henry dito, ngunit mabilis siyang itinulak ni Everly. I'm sorry, Everly. Hindi ko intensyon na iwan ka kanina. Pinilit kasi ako ni Amy. Nagpapilit ka naman. Paano kung may nangyaring masama sa akin doon? Hindi ko nga nararamdaman na ligtas ako sa lugar na yun. Iniwan mo pa ako. Nagpumilit namang lumapit si Henry at niyakap ang dalaga. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Everly. Sa'yo ko lang nararamdaman na ligtas ako. Tapos iniwan mo pa ako. Umiiyak na dagdag pa nito. I'm sorry. Tanging nasambit ni Henry. Iniwan mo ako para sumama kay Ma'am Amy. Umalis naman sa pagkakayakap si Henry at tiningnan ang mukha ni Everly. Why? Are you jealous? Seryosong tanong niya. Hindi naman nakaimik si Everly. Answer me, Everly. Are you jealous of Amy? Pag-uulit ni Henry at sa pagkakataong yun ay nagawa ng sumagot ng babae. Oo, Sir Henry. Nagsiselos ako sa kanya dahil mahal kita. Ano naman ngayon? Bala kong itago na lang yun habang buhay dahil alam ko namang kasambahay mo lang ako. Pero tinanong mo na rin naman ako kaya sasabihin ko na rin. Kalimutan mo na lang na nalaman mo pagkatapos.
Napaawang ang labi ni Henry dahil sa narinig. You love me? Paniniguro ni Henry at tumango naman ang dalaga bilang sagot. Say it. Tell me you love me, Everly. Mahal kita, Sir Henry. Pag-amin ni Everly. Kailan pa? Mula nang naging close tayo. Pero aminado akong humanga na ako sa iyo simula nung unang kitang nakita. Nakakahiya. Ako pa nagtapat sa lalaki. Kahit kailan na hindi pa ako nagkanobyo at nagka-interes sa isang lalaki. Ngayon lang talaga. No, you don't have to feel ashamed dahil tulad mo. Gusto rin kita. At mahal na rin kita, Everly. Po? Hindi makapaniwalang bigkas nito. Tama ang narinig mo. Una pa lang ay gusto na kita. Pinigilan ko dahil alam kong hindi dapat dahil empleyado kita. But who cares? Ngayon na inamin mo nang mahal mo rin ako. Wala na akong karapatan na pigilan pa ang nararamdaman ko. Mabilis niyang sinunggaban ng halik sa labi ang dalaga. Napapikit naman ito sa gulat. I love you so much, Everly. Akala ko wala na akong pag-asa sa'yo. Masaya ako na malaman na mahal mo rin ako. Let's make this official, baby. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Tumango lang naman si Everly. Ilang beses itong hinalikan ni Henry ng gabing yon at bumalik sila sa mansyon na masaya at magkahawak ang mga kamay. Nang nasa pasilyo na ay tumigil sa paglalakad si Everly at nagsalita. Matagal ko nang ayaw aminin ng bagay na yun sa sarili ko dahil alam kong hindi tayo bagay. Dahil ikaw ay mayaman at ako ay... Mabilis na pinutol ni Henry ang kanyang sasabihin na mabilis siya nitong halikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Everly at hindi makagalaw. Ngunit sa huli ay tumugon din siya sa halik ng lalaki. Noong una ay nagkaroon ng lihim na relasyon ang dalawa, ngunit nalaman din yun ng lahat dahil inanunsyo ni Henry sa mga empleyado sa mansyon. Lahat ay natuwa sa balita. Pati pala ang mayordoma ay noong una pa lang ay napapansin ng interesado si Henry kay Everly. Naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Everly na makakaramdam siya ng pagmamahal na akala niya'y hindi niya mararanasan. At sa isang mayaman pang lalaki na ayaw man niya sa estado nito pero hindi na niya kayang pigilan ng puso. I love you, Everly. I can't imagine my life without you. Bulong ng lalaki habang nanonood sila ng movie sa entertainment room ng mansyon. Nilingon naman ito ni Everly at sumandal sa balikat nito. Mahal din kita. Sagot ni Everly at tuluyan ng niyakap ang lalaki. Naramdaman naman niya ang paghalik ni Henry sa kanyang ulo dahilan para mapangiti siya. Madalas ay nanonood sila ng movie. Minsan ay lumalabas din sila para mag-date, kumain at mamasyal tuwing weekends. At isang beses din ay dinala siya ni Henry sa kumpanya nito upang ilibot doon. Makasama lang niya ang lalaki ay kompleto na ang kanyang araw. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Kahit si Henry ay matinding kaligayahan din ang nararamdaman. Nung nakilala kita, napatunayan kong mali ako. Biglang wika ni Everly, dahilan para lingunin siya ng lalaki. Nasa veranda sila ng silid nito. Mali? Tanong ni Henry. Mali ako na lahat ng mga mayayaman ay masasama at walang puso. Sagot niya at tiningnan ng lalaki sa mga mata. Dahil kung wala kang puso, paano mo ako nagagawang mahalin ngayon? Natatawang dagdag niya. Hindi naman siya sinagot ni Henry, ngunit mabilis siya nitong hinalikan. Umabot ang mga halik nila sa isang mainit na pagniniig. Buong pusong ibinigay ni Everly ang kanyang sarili sa kanyang nobyo. Mas lalo naman siyang minahal ni Henry, lalo pa at ito ang nakauna sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas ay hinihiling ni Everly sa Panginoon na wag na silang paghiwalayin pa ni Henry. Pero naramdaman niya ang pagbabago ng lalaki hanggang sa dumating ang isang gabi kung saan ay nasira ang kanyang hiniling na masayang buhay. Pinapunta ni Henry si Everly sa kwarto nito dahil may importante raw silang pag-uusapan. Let's break up, Everly. Seryosong sabi ni Henry. Parang nabingi siya sa narinig. Napaawang pa ang kanyang labi. Huwag ka ngang magbiro na ganyan, Henry. Pinilit niyang tumawa ngunit seryoso lang na nakatingin si Henry sa kanya na para bang sinasabi nitong wala itong oras sa pagbibiro. I'm serious. Let's break up. Sagot nito dahilan para pumatak ang luha sa mga mata ni Everly. Bakit?
Bakit bigla ka nalang nakikipaghiwalay? May nagawa ba ako? Umiiyak na tanong ng babae. Simple. It's just a game we do. Wala naman talaga akong pakialam sa'yo. At mas lalong hindi kita minahal. Seryosong sabi ni Henry. I thought you're different, but I guess you're just boring. Ano? Isang laro? Galit na tanong ni Everly. Nakakunot ang kanyang noo at patuloy pa rin na lumalabas ang mga luha sa kanyang mata. Isa lang akong laro para sa'yo. Hindi ka man nagtataka. Sinong magmamahal sa'yo ay mahirap ka na nga, wala ka pang natapos. Sa tingin mo ba talaga'y mahuhulog ako sa kagaya mo? Mariing sabi ni Henry at malakas pa itong tumawa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nalaman nilang ang kagaya mong girlfriend ko? Pagtatawanan nila ako. Hindi tayo bagay, Everly. Sumabog sa galit si Everly dahil sa narinig. Napakasama mo. Binigay ko lahat sa'yo. Pati ang katawan ko dahil akala ko'y mahal mo ko. Sinabi mo sa akin na hindi mo ako sasaktan at iiwan. Pero ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Galit niyang sigaw at hinampas ang dibdib nito. Napangisi naman si Henry. Hindi ko nakasalanan yun dahil utu-utu ka at naniwala sa mga sinasabi ko. I'm sorry but I lied. I don't love you, Everly. Napapikit naman si Everly dahil hindi na niya kayang marinig pa ang sinasabi ng lalaking minahan niya ng buong puso. Malakas niya itong itinulak at lumabas na ng kwarto nito. Nang gabing yun ay umalis siya ng mansyon na pinagtrabahuhan niya ng ilang buwan. Masamang masama ang kanyang loob. Wala siyang pinagsabihan na kahit sino na aalis siya roon. Paano niya ako nagawang saktan ng ganun? Mukhang nagkamali ako. Lahat ng mayayaman ay pare-pareho lang. Galit niyang sabi sa kaniyang sarili. Samantala, napatakip si Henry ng kanyang muka at napahagulgol. Pinangako niyang hindi niya sasaktan at iiwan si Everly. Ngunit bakit nagawa niya ito ngayon sa babaeng pinakamamahal niya? Naalala pa rin niya ang mukha nito habang umiiyak sa kanyang harapan. Ayaw niyang iwan ito, ngunit mas lalo itong masasaktan kung malalaman nitong nabuntis niya si Amy. Hindi alam ni Henry kung paano ito nangyari. Nalasing siya isang beses at kinabukasan ay nagising na lang siya na katabi niya sa kama si Amy at pareho silang walang mga damit. At kaninang umaga, inamin ni Amy sa kanya na ito'y buntis. Patuloy ang tahimik na pag-iyak ni Henry. Pero naisip niya na mas maganda na magalit sa kanya si Everly kaysa malaman nito ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi niya ito makakalimutan. Habang buhay na sa puso niya si Everly. Pero kailangan niya itong alisin sa buhay niya. Hindi nito deserve ang gaya niya. Mas karapat dapat si Everly na makatagpo ng lalaking hindi gaya niya. Gustuhin man niya itong piliin pero humihingi ng kasal si Amy. Maraming beses niyang tinimbang ang sarili at mas nanaig ang responsibilidad niya sa magiging anak nila ni Amy. Ilang buwan nang lumipas, hawak-hawak ni Everly ang kanyang tiyan. Siya ay 8 months ng buntis. Nakahanap na rin siya ng bahay na mauupahan. Ayaw niya munang bumalik sa probinsya dahil alam niyang mas lalo lang siyang mahihirapan doon. Kahit pa paano naman ay nakaipon na siya sa halos 1 taon niyang paninilbihan kay Henry noon. 1 linggo lang ang lumipas ng paghihiwalay nila ni Henry ay nalaman niyang siya'y buntis. Pinilit niyang maging masaya para sa kapakanan ng magiging mga anak niya. Nalaman niyang kambal ang kanyang dinadala. Doon ay nabuhayan siya at nagkaroon ng motibasyon para magpatuloy pa sa buhay. Kahit hirap sa pagbubuntis ay naghanap siya ng trabaho na maalwan lamang at pwede sa buntis. Mabuti na lang at may tumanggap naman sa kanya bilang tindera sa mga pwesto sa palengke. Kaya na iraraos niya ang pagbubuntis at pangangailangan sa araw-araw kahit na mag-isa lamang siya. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na hindi ituloy ang pagbubuntis kahit nagalit siya kay Henry. Sinabi niya sa sarili na kakayanin niya itong mag-isa. Nagpapasalamat din siya na magkakaroon na siya ng mga anak na makakasama niya sa buhay. Hindi na siya mag-iisa. At nang dumating ang araw na siya ay manganganak na, labis-labis ang kanyang kabang nararamdaman, lalo na't wala siyang ibang kasama sa kanyang panganganak. Konting iri na lang, mother. Kaya mo yan. Pag-aalon ng doktora sa kanya. Pawis na si Everly at pakiramdam niya ay anumang oras ay mawawalan na siya ng malay. At ganoon nga ang nangyari. Sa kabilang banda, noong nalaman ni Amy na nanganak na si Everly,
ay mabilis siyang pumunta sa ospital kung saan ito nanganak. Kambal po ang anak ni Miss Everly, ma'am. Balita ng doktor sa kanya. Can I see them? Tanong niya at mabilis na tumango ang doktor at dinala siya sa kwarto kung saan nandoon ang kambal ng mga anak ni Everly. Isang babae at isang lalaking sanggol. Mabilis na naglabas ng kalahating milyong pera si Amy mula sa kanyang bag pagkatapos ay hinarap niya ang doktor at inabot dito ang malaking halaga ng pera. Kukunin ko ang lalaking anak ni Everly. It's up to you to tell her that one of her twins died. Just make sure she doesn't know the truth. Seryosong sabi niya sa doktor na nakatingin pa rin sa binigay niyang pera. Siguro ay gulat sa laki ng kanyang ibinigay. Matagal na niyang sinusubaybayan ng palihim si Everly upang masiguro na hindi na talaga ito magpapakita pa kay Henry. Hindi naman talaga siya buntis. Pinikot lang niya si Henry dahil ayaw niyang mapunta ito sa iba. Selos na selos siya nang malaman na nobya na noon ni Henry si Everly. Hindi naman siya nabigo dahil mas pinili siya ni Henry at ang kunwaring baby nila. Kaya naman laking pasasalamat niya nang malaman na nagdadalang tao si Everly. Hindi na niya kailangang bumili ng baby na ihaharap kay Henry. Sariling anak nito ang ihaharap niya dito. Binuhat niya ang lalaking anak ni Everly at nagmamadaling umalis ng ospital. Nang magising naman si Everly ay parang gusto na lang niya ulit na mahimatay dahil sa sinabi ng doktor. Ano pong sinasabi niyo, Dok? Sabihin niyo pong nagbibiro lang kayo. Sigaw niya sa doktor. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha habang nakatingin dito. Pasensya na po, ma'am, pero wala pong heartbeat ang isang anak niyo. Sinubukan po namin ang lahat ng aming makakaya ngunit wala po talagang heartbeat ang lalaking anak mo. Malungkot na paliwanag nito. Napatulala na lang si Everly, lalo na noong ipakita sa kanya ang isang batang lalaki na wala ng buhay. Napalakas lalo ang pag-iyak niya. Hanggang sa paglibing ng bata ay labis-labis ang paghagulgol niya. Ngunit pinilit niyang maging malakas dahil kailangan niyang alagaan ng isang anak niyang babae na nagngangalang Emily. Hindi naging madali para sa kanya ang pag-aalaga sa natitirang anak dahil may pagkakataon na iiyak ito sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog at kailangan pang buhatin upang makatulog. Pero alam niyang kakayanin niya ito. Matapang siya at hindi basta-basta sumusuko. Palalakihin niya ng maayos at mag-isa si Emily sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, mabilis na umuwi ng Pilipinas si Henry pagkatapos ng ilang buwan na pananatili sa Canada. Nalaman niyang nanganak na si Amy ng isang batang lalaki, kaya mabilis siyang umuwi para makita ang anak niya. Hindi niya nakita ang pagbubuntis ni Amy dahil kinabukasan pagkatapos siyang iwan ni Everly ay nagmadali siyang pumunta sa Canada para ayusin ang kanyang sarili at makalimot. 9 na buwan siyang nanatili roon. Wala siyang pakialam sa pagbubuntis ni Amy, pero pinapadalhan niya ito ng sustento sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pagdating niya sa Maynila ay mabilis siyang pumunta sa kanyang mansyon. Nang makarating ay mabilis niyang nakita si Amy na may hawak-hawak na isang batang lalaki. Henry, here's her son. Nakangiting saad ng babae habang buhat-buhat ang isang baby. Hindi siya makagalaw at nakatingin lamang sa bata. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman dahil alam niya sa kanyang sarili na si Everly pa rin ang nasa kanyang puso. Binuhat niya ang bata at dinampian ng daliri ang pisngi nito. Kamukha mo siya, Henry, di ba? Ang cute-cute niya. Wika ni Amy at napatango naman siya bilang pagsang-ayon. Pinangako niya sa kanyang sarili na magiging isang mabuti siyang ama dahil hindi siya naging isang mabuting kasintahan kay Everly. 5 taon nang mabilis na lumipas at naging masaya na muli si Everly. Tuluyan na niyang kinalimutan ang mga masasakit na bagay na nangyari sa kanya. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na nalulungkot at umiiyak siya sa tuwing naaalala niya ang namatay niyang anak. Taon-taon ay dinadalaw nilang mag-ina ang isang anak sa sementeryo. Napatingin siya sa kanyang anak na si Emily. Lumapit ito sa kanya. Mama, kwentuhan mo naman po ako tungkol sa papa ko. Narinig niyang sabi nito. Bakit gusto mo namang malaman yan? Nagtatakang tanong niya. Ngayon lang nagtanong ang kanyang anak ng ganito. Napanguso naman ang bata at umupo sa kanyang tabi. Mama, kasi yung mga kaibigan ko ay palagi nagkukwento sa akin tungkol sa kanilang papa. Gusto ko rin na ako naman na magkwento sa kanila sa susunod.
Ginulo naman ni Everly ang buhok ng kanyang anak at nagsalita. Ang papa mo ay galing sa isang mayamang pamilya. Gwapo siya at mabait. Isa siyang magaling na negosyante. Pagkukwento niya sa kanyang anak. Nahulog ako sa mga kasinungalingan niya at nagpaloko. Pero alam mo, kahit ganun ang nangyari, masaya pa rin ako dahil nabuo ka at kasama kita ngayon. Dagdag niya. Po, manluloko po si Papa, Mama? Inosenteng tanong ni Emily. Pero ang sabi mo po ay mabait siya. Niyakap naman ni Everly ang anak bago magsalita. Masyado ka pang bata, Emily. Maiintindihan mo rin ang sinasabi kong hindi lahat ng tao ay mabait sa umpisa. Pero mahal mo po si Papa, di ba po? Napangiti siya at tumango na lamang. Samantala, pagkaparada ng sasakyan ni Henry ay mabilis siyang lumabas ng kotse, dala ang isang paper bag na naglalaman ng pasalubong niya para kay Hunter. Dad! Mabilis siyang sinalubong nito at ni Amy na nakangiti sa kanya. Ngumiti naman si Henry sa anak at pinakita ang hawak niyang paper bag. I have a gift for you, Hunter. Nakangiting salubong niya at nakita niya naman ang excitement sa mga mata nito. Really, Dad? What's that? Excited na tanong ni Hunter kaya iniabot naman niya rito ang paper bag at hinayaan niyang buksan nito ang kanyang regalo. Hey! Napatingin ang lalaki kay Amy nang magsalita ito. Good evening. Pagbati ni Henry. Hahalik na sana ito sa kanyang pisngi ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang muka at tumingin kay Hunter na masayang nagbubukas ng pasalubong niya. Wow, Dad! It's a car! Masayang bulalas ni Hunter habang pinapakita ang regalong natanggap. Napangiti naman ng lalaki at binuhat si Hunter bago sila pumasok sa loob ng mansyon. Nabura ang matamis ng ngiti sa labi ni Amy at napakuyom ang kamao dahil hindi nito maintindihan kung bakit 5 taon na lumipas ay hindi pa rin sila kasal ni Henry dahil ayaw pumayag ng lalaki. Sa kabilang banda, mabilis na naglalakad si Everly papasok sa kanilang bahay dahil may magandang balita siyang dala. Emily, anak, natanggap si Mama sa isang karinderya. May trabaho na ulit ang Mama. Masayang balita ni Everly sa bata pagkapasok sa kanilang inuupahang barong-barong. Talaga po, Mama? Oo, at ang sabi ng amo ko ay pwede raw kitang dalhin doon. Malapit din sa isang mayamang kumpanya ang pagtatrabahuhan ko. Kaya siguradong maraming customer doon at hindi agad yun magsasara. Kwento niya rito. Madalas kasi ay nagsasara ang mga pinapasukan niya dahil sa kawalan ng mga customer. O di kaya ay nagbabawas ng tauhan. Isa pa ay mga pwedeng dalhin niya si Emily ang hinahanap niyang trabaho. Mabait naman ang anak niya at habang nagtatrabaho siya ay nasa isa lamang itong sulok at doon naglalaro hanggang matapos siya. Mahal kasi ang babysitter at hindi niya kakayanin gumayan. Kinabukasan ay dala-dala nga ni Everly si Emily sa kanyang trabaho. Tahimik lang ang bata at nanonood sa kanya at sa mga taong pumapasok sa karinderya. Minsan ay ito ang nag-e-entertain sa mga customer kapag naiinip to. Pero bandang tanghali ay napaawang ang labi ni Everly nang makita ang isang pamilyar na tao. Kilala niya ito dahil ito ang matalik na kaibigan ng lalaking sumira ng puso niya. Sir Oliver, walang ganang tanong ni Everly habang nakatingin sa lalaki. Everly, dito ka na kayo nagtatrabaho? Tanong nitong nakangiti. Opo. Tumango naman kaagad si Oliver at biglang tinuro ang kumpanya na nasa harap nila. Yung building na yan, bagong kumpanya yan ni Henry. Madalas ay nandun siya. Sabi ni Oliver, dahilan para hindi makapagsalita si Everly at balutin ng kaba at takot ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat dahil sinabi yun ni Oliver o hindi. Pagkatapos bumili ni Oliver ay ramdam na ramdam ni Everly ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa kaba. Pagka-uwi nilang mag-ina galing unang araw ng trabaho ay hindi niya alam kung dapat na ba siyang umalis sa pinagtatrabahuhan niya. Ngunit alam niyang mahihirapan na naman siyang maghanap ng trabaho, lalo at may anak siyang kabuntot palagi. Naisip niya na siguro ay hindi naman magtatagpo ang landas nila ng manlolokong si Henry. Samantala, malakas na bumuntong hininga si Henry bago magsalita sa kausap niya sa telepono. Bakit ka ba tumawag, Oliver? Tanong niya dito habang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Hindi ka maniniwala sa nakita ko kanina, bro. Saad nito. What?
Bagot na wika ni Henry. I met her. Your ex, man. I met Everly today. Hindi ko na lang nabanggit sa'yo kanina dahil nawala sa isip ko pagpasok ko sa office mo kanina. Sagot ni Oliver. Halos mabitiwan naman ni Henry ang cellphone na hawak. Tell me where and how, Oliver. Seryosong tanong niya habang nakakunot ang noo. Oy, interesado. Biro nito. Just tell me, asshole. Pilitin mo muna ako, bro. Pipilitin kita o tatanggalin kita sa posisyon sa kumpanya ko. Pananakot niya rito. Ito naman hindi na mabiro. Oo na, sasabihin ko. Doon ko siya nakita sa karinderya na nasa harap ng new company mo. Nagtatrabaho siya dong server. She's still beautiful, man. Sigurado akong maraming manliligaw doon ng mga empleyado mo. Ang dami nilang customer eh. Shut up. Bye. Narinig pa niya ang tawa ni Oliver sa kabilang linya bago niya tuluyang putulin ang tawag. Tumingin siya sa kawalan. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang cellphone. Hindi niya maitanggi sa kanyang sarili na gusto niyang makita si Everly. Noon pa man ay nananabik na siyang makita itong muli, pero wala siyang mukhang maiharap dito para hanapin to. Malaki ang kasalanan niya kay Everly, kaya wala siyang karapatang magpakita pa rito. Sa gitna ng pag-iisip niya ay pumasok si Amy sa kanyang kwarto. "Why are you still awake?" Seryosong tanong nito sa kanya, ngunit hindi niya ito sinagot. "It's been 5 years already, Henry. Bakit ayaw mo pa rin akong pakasalan?" Tanong nito. Napakunot ang noo ni Henry. Pag-uusapan na naman ba natin to, Amy? Pagod na wika niya. "Of course. Bakit ba ayaw mo ba akong pakasalan? Ang laki na ng anak natin ah. Is it still because of that poor maid? Diyos ko naman, Henry. Hindi ka pa rin ba makapag-move on sa babaeng yun?" Galit na sigaw nito. Ano bang sinasabi mo, Amy? Seryosong tanong ni Henry. You know I don't love you from the very start. Alam mo kahit may anak na tayo, hindi pa rin kita magagawang mahalin dahil hindi ikaw si Everly. Malinaw kong sinabi sa'yo na bata lang ang habol ko sa'yo, not you. Galit na sigaw din niya at nag-umpisa ng umiyak ang babae. "Ano bang nakita mo sa babaeng yun na wala sa akin at hindi mo pa rin ako magawang mahalin, Henry?" Umiiyak na sigaw nito. "Learn to move on. Ako ang narito sa tabi mo pero siya pa rin na nasa isip at puso mo." Don't tell me what to do, Amy. Malakas na sigaw niya dahilan para samaan siya nito ng tingin. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Hindi ka ba naaawa kay Hunter? Lalaki siyang walang maayos na pamilya. Ang tagal ko na nakatira sa bahay na to pero never mo akong pinansin na kasama mo ko rito. Ni ayaw mo akong tingnan man lang. Ayaw mo bang mabuo ang pamilya natin para kay Hunter? Seryosong tiningnan to ni Henry. I don't want to marry you, Amy. Always remember that. Malamig niyang wika at mas lalong napaiyak ang babae. Sa huli ay bigong umalis si Amy sa kanyang kwarto. Napakuyom ang kamaon ng babae dahil sa matinding galit na nararamdaman. Simula nang iuwi nito si Hunter sa bahay ni Henry, umasa itong mamahalin na ni Henry. Pero bigo ito. Kahit akitin nito ang lalaki ay walang epekto. Napahawak si Henry sa kanyang sentido. Ayaw niyang ma-stress dahil may party na magaganap bukas para ipagdiwang ang ika-26-year anniversary ng kanyang kumpanya. At magaganap yun sa bagong tayo niyang kumpanya sa Makati. Kinabukasan ay maagang pumasok si Everly sa kanyang trabaho. Habang nagtatrabaho ang babae ay nagdadasal siya sa kanyang isipan na sana ay hindi sila magkita ni Henry. Ilang oras ang lumipas na abala siya sa pagtatrabaho. Maya-maya ay hinanap ng mata niya si Emily. Ngunit mabilis na kumunot ang kanyang noo nang hindi niya makita ang kanyang anak sa palagi nitong pwesto. "Emily?" Sigaw ni Everly. Nilibot niya ang buong paningin sa paligid, ngunit hindi niya makita ang kanyang anak. "Sinong hinahanap mo, miss?" Tanong ng isang kumakain. "Yung anak ko po kasi nawawala. Yung nakaupo dun sa dulo ng karinderya palagi." Kinakabahang sagot ni Everly. Hindi siya mapakali at nag-uumpisa ng manginig ang mga kamay niya. "Ah, yung bata bang may bangs at cute?" Tanong ng kumakain. Mabilis na tumango si Everly. "Nakita ko siyang pumasok dyan sa new building na yan." Dagdag nito at tuluyan na siyang binalot ng kaba. Kaba na baka kung ano ang mangyari kay Emily at kaba na baka makita ni Henry ang anak nila roon. Nagpaalam siya saglit sa amo niya para sundan si Emily.
Buti na lang at iilan pa lamang ang customers nila. Samantala, sa loob ng kumpanya, habang nagkakasiyahan ng lahat, ay isang batang babae ang pumasok sa lobby at umiyak na tila hinahanap ang ina. Napatayo si Henry sa kanyang inuupuan at napatingin siya sa batang babae na nakaupo sa unahan. Mabilis siyang naglakad at nilapitan to. Hey kid, stop crying. Inis na sabi ni Henry sa bata dahil nasisira ang party sa pag-iyak nito. Ngunit mas lalong natakot si Emily at umiyak lalo ng malakas. Magsasalita pa sana si Henry ngunit nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Emily! Sigaw ni Everly. Napalingon siya sa babae na naglalakad papalapit sa bata. Kumunot ang noon ni Henry nang buhati nito bigla ang batang kanina pa umiiyak. Yumakap naman ang bata rito at mas lalong umiyak. Tiningnan siya sa mga mata ni Everly at wala siyang mabasa roon kundi matinding galit. Pasensya na sa gulong ginawa ng anak ko. Seryoso nitong sabi bago umalis bigla sa kanyang harapan. Napaawang naman ang labi ni Henry at pinanood niyang lumabas si Everly sa kanyang kumpanya. Everly has a daughter? Bulong ni Henry sa sarili. Pagbalik ni Everly sa karinderya ay sa kanya binitiwan ng anak. Emily naman, sa dinami-dami ng pwede mong puntahan, bakit dun pa? Inis na singhal niya sa anak na ngayon ay hindi na umiiyak. Sorry po, Mama. Akala ko po kasi pwede eh. Saka may nakita po kasi ako mga balloons. Sagot ni Emily dahilan para lumambot ang puso ni Everly at yakapin ng kanyang anak. Paano ka ba kasi nakapasok doon? May mga gwardya doon ah. Lahat po kasi sila ay busy na kumakain kaya hindi nila ako napansin. Malawak po pala yun kaya hindi ko na alam lumabas. Sorry po talaga. Okay lang. Basta wag mo nang uulitin yun ha. Kinakaba mo si Mama. Opo, hindi na po. Yumakap ang bata sa kanya at kinis siya sa pisngi. Pampawala talaga niya ng pagod at inis ang pagiging malambing nito. Kinabukasan ay pumasok pa rin si Everly sa kanyang trabaho kahit na ganoon ang nangyari. Ngunit sana pala ay hindi na lang siya pumasok dahil hindi niya inakalang bibili si Henry ng pagkain sa karinderya. Kailan pa kumain ng pagkain galing sa karinderya ang mayamang lalaking to? Inis na tanong ni Everly sa kanyang sarili bago tingnan ang lalaki na kumakain mag-isa sa lamesa nito. Pinilit ni Everly na hindi ibagsak ang baso ng tubig sa lamesa ni Henry. Aalis na sana siya pagkatapos niyang gawin yun. Ngunit nagulat siya nang hahawakan sana ng lalaki ang kanyang braso. Sa gulat ay mabilis niyang tinabig ang kamay nito. Let's talk, Everly. Seryosong sabi ng lalaki dahilan para makaramdam ng galit si Everly. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Galit na sabi niya. Pwede ba, Henry? Umakto kang parang hindi mo ko kilala. Dahil ako, ganun ang ginagawa ko. Dagdag niya habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi naman nakapagsalita si Henry at pinanood lang na umalis ang babae at bumalik sa trabaho nito. Hanggang pag-uwi ay iniisip niya si Everly. Alam niyang galit pa rin to sa kanya, ngunit alam niya sa kanyang sarili na gusto niyang bumalik ito sa kanyang buhay. Nang makauwi ay dumiretso na si Henry sa kanyang kwarto, ngunit napahinto siya sa paglalakad nang makarinig siya ng boses galing sa kwarto ni Amy. Stop joking around. I don't care about Hunter anyway. Natatawang sabi ng babae habang may kausap ito sa cellphone. You know what? Hindi ko naman siya anak eh. Anak siya ng mahirap na maid na nagtrabaho kay Henry, si Everly. Kinuha ko lang si Hunter para mamanipulate ko si Henry at pakasalan ako. Malakas na sinipa ni Henry ang pintuan ng kwarto ni Amy, dahilan para mapasigaw ang babae sa gulat. What did you say? Galit na sigaw ni Henry. Mabilis ang kanyang paghinga dahil sa nalaman. Binalot ng takot si Amy habang nakatingin sa kanya. Henry, kinakabahang wika ng babae at nabitiwan pa ang hawak nitong cellphone. Did I hear it right, ha, Amy? Hindi mo anak si Hunter dahil anak siya ni Everly? Sigaw pa ni Henry. Hindi ka totoong nabuntis? Tell me, hindi mo anak si Hunter? Henry, I'm sorry. Nahihintakotang wika nito at nagsimula ng umiyak. Tell me the truth, Amy. Sabihin mo sa akin ng totoo. Galit na sigaw muli ni Henry at nanginig sa takot ang babae. Anong kabaliwan ang ginawa mo, Amy? Tell me.
Okay. Uutal-utal na sabi nito dahil sa takot sa kaharap. I put a drug on your drink that night. Kaya nagising ka na nasa kama tayong parehas. Pero wala naman talaga nangyari sa atin. Natatakot na paliwanag ni Ami. Nalaman kong buntis si Everly nung umalis siya. Kaya nung nanganak siya ng kambal na lalaki at babae, kinuha ko ang lalaking anak niya. At siya si Hunter. Dagdag nito habang nakayuko at umiiyak. Who's the father of her twins? Kinakabahang tanong ni Henry. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Ikaw, Henry. Hindi na niya pinatapos pa ang sasabihin ni Ami dahil mabilis niya itong sinampal dahil sa galit na nararamdaman. Napaupo sa sahig si Ami at lumakas ang pag-iyak. How dare you na paglaruan kami ni Everly? Hindi mo alam kung gaano mo sinira ang buhay namin, Ami. Tapos nagawa mo pang nakawin ng anak namin sa kanya. Anong klase kang babae? Galit na sigaw niya. Nanginginig siya sa galit. Kung lalaki lamang ito ay kanina pa niya itong pinagsusuntok sa galit. I'm sorry, Henry. Mahal na mahal lang kita kaya ako nagawa yun. Hindi pagmamahal yan. Isa yung kabaliwan. Get out of my face. I don't want to see you ever again. Henry, please. I said get out. And you are fired from my company starting tomorrow. Get out of this house. Now! Galit na sigaw niya. Mabilis namang kumilos si Ami at umalis sa harapan niya. Mabilis siyang pumunta sa kwarto ni Hunter at sinabihan itong may pupuntahan sila. Kahit nalilito ay sumama pa rin ang kanyang anak. Mabilis na nagmaneho si Henry at nang makarating sila sa karinderya ay mabilis niyang hinanap si Everly. Ay nako sir, nag-resign na po si Everly ngayong araw. Pinipigilan ko nga at kailangan siya rito. Kaso ay natakot sa nangyari sa anak niya kanina. Kaya sabi niya magre-resign na lamang siya. Saka nahihiya raw siya sa amin na may kasama siyang bata. Sagot ng isang babae na nagtatrabaho rin sa karinderya. Napaawang ang labi ni Henry at hindi alam ang gagawin. Kilala niyo ba siya, sir? Tanong pa nito. Oo, dati ko siyang asawa. Matagal ko na siyang hinahanap. Hindi alam ni Henry kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Ay, ganun ba, sir? Ibig sabihin ay kayo pala ang ama ni Emily. Tumango si Henry. Pwede ko pong ibigay sa inyo ang address ng bahay niya kung gusto nyo. Malapit lang dito yon. Dagdag ng babae kaya nabuhayan ng loob si Henry sa narinig. Yes, please. Pakiusap niya. At nang ibigay ng babae ang address ni Everly, ay mabilis siyang nagpasalamat at nagmaneho para puntahan agad ang dating nobya. Bumungad sa kanila ang isang maliit na bahay. Isang tingin mo pa lang ay alam mo nang mahirap ang taong nakatira roon. Everly, are you there? Sigaw niya sa labas ng bahay habang nasa tabi niya si Hunter na kanina patahimik. Tila nalilito pa rin sa nangyayari. Napabangon si Everly sa pagkakahiga dahil sa narinig. Alam niya kung kaninong boses yun. Anong ginagawa niya rito? Mama, may tao yata sa labas. Wika ni Emily na nasa kanyang tabi. Hayaan mo siya. Seryosong sagot ni Everly dahil wala siyang plano na pagbuksan ng pintuan ng lalaki. Everly, come on. Please open the door. I have to tell you something. This is very important. Patuloy ang pagkatok ni Henry at nakita nitong pati si Hunter ay kumakatok na rin. Please, I know you're inside. Buksan mo na ang pintuan. Sunod-sunod ang pagkatok nito. Pero nagulat si Henry nang marinig ang pag-iyak ni Hunter. Napahinto ang lalaki sa pagkatok at pagsigaw. Hunter, why are you crying? Nag-aalalang tanong nito. I heard you and Mom shouting. Is it true that she's not my mother? Umiiyak na sabi nito, dahilan para manghina si Henry, at mas lalo namang lumakas ang pag-iyak ng bata. Maya-maya ay nakarinig si Henry ng pagbukas ng pintuan. Mabilis itong tumingin kay Everly na bumungad sa pintuan. Bumaba ang tingin ni Henry sa batang babae na nasa tabi ng dating nobya. Nakatingin ito sa kanila ni Hunter. Everly, I have something to tell you. Wika ni Henry pagkatayo. Wala na itong inaksayang oras. Pinaliwanag agad nito ang nangyari. At ngayon ay tulala si Everly habang tahimik na umiiyak. Kinuha niya ang kambal ng anak ko. Nabasag ang boses ni Everly. Araw-araw akong umiiyak dahil akala ko ay namatay na ang kambal ni Emily.
Taon-taon kaming nasa sementeryo sa pag-aakalang anak ko ang nilibing ko. Dagdag niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib sa labis na pag-iyak. I'm sorry for everything, Everly. Umiiyak na wika ni Henry at niyakap ang babae. Kung hindi ko pa siya narinig ay hindi ko malalaman ng totoo. Mama, bakit ka po umiiyak? Niaaway ka po ba nila? Sigaw ng isang batang babae, kaya bumitiw si Henry sa pagyakap kay Everly at tiningnan niya ang batang babae na masamang nakatingin kay Henry. Pinaiyak mo si Mama! Ang bad mo po! Umalis na po kayo rito! Bad po kayo! Galit na sigaw ni Emily. Emily, hindi niya ako pinaiyak, anak. Masaya lang si Mama sa nalaman. Awat ni Everly sa bata. Po? Masaya ka po? Bakit ka po umiiyak? Kasi sinabi niya na buhay pa ang kakambal mo. Buhay pa po? Sino po yung nasa sementeryo? Hindi ko rin alam, anak. Ang alam ko lang ay makakasama na natin ang kapatid mo. At siya ang papa mo, anak. Kaya siya narito. Umiiyak na paliwanag ni Everly. Napaawang naman ang labi ng bata dahil sa narinig. Si Papa po? Gulat na sabi ni Emily at nag-umpisa na ring umiyak. Lumuhod naman si Henry at mabilis na niyakap ang bata. Princess, ako ang daddy mo. Sorry kung hindi ko agad nalaman na may kakambal pala si Hunter, ha? Okay lang po. Pwede naman pong bumawi. Siya po ba ang kambal ko? Bumaling ang tingin ni Emily kay Hunter. Oo, siya si Hunter. Paglaki niyong dalawa, Daddy will explain kung bakit kayo nagkahiwalay, okay? Habang si Everly ay napatingin sa batang lalaking kasama ni Henry na nakatingin din sa kanya. Are you my real mom? Tanong ni Hunter. Oo, anak. Ako ang mama mo. Kamusta ka, anak? Bigla naman siyang niyakap ni Hunter. Lumakas ang pag-iyak niya habang yakap-yakap ang anak. Hunter, anak. Siya si Emily, ang kambal mo. Pakilala ni Everly sa kambal na agad nagkatinginan. Ikaw ang kambal ko? Tanong ni Emily kay Hunter. Humiti si Everly habang naluluha. Oo, anak. Siya ang kambal mo. Singit niya at pinanood niyang magyakapan ang dalawang anak niya. Sinabi ni Everly na gusto niyang makasama si Hunter para maging malapit sila sa isa't isa, pati kay Emily. Pumayag naman agad si Henry. Sa loob ng isang buwan ay palaging pumupunta si Henry sa kanyang bahay para bisitahin silang mag-ina. Kasama nito palagi si Hunter. Magkasundo na rin ang kambal. How was your pregnancy? Tanong ni Henry sa kanya isang araw na dalawin sila ng mag-ama sa kanilang barong-barong. Tumingin naman siya kay Hunter na tinuturuan ng kapatid na magbasa. Mahirap. Sobrang sakit ng katawan ko at sarili ko lang ang maaasahan ko noon. Hindi rin ako makapagtrabaho ng matagalan dahil maselan na pagbubuntis ko. May mga gusto rin akong pagkain na hindi ko mabili dahil syempre, kailangan ko magtipid. I'm sorry, Everly. Bumuntong hininga siya bago umiling. Hindi mo naman kasalanan na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag mo na lahat. Sagot niya. Humingi na ng tawad si Henry sa mga salitang binitiwan nito noong gabing maghiwalay sila. Nagpaliwanag na ito at napatawad na ito ni Everly. Tumahimik ang lalaki at maya-maya ay nagsalita. What's your favorite color? Food. Toy. What makes her smile? Tanong ng lalaki. At nang tingnan niya ito ay nakita niyang nakatingin to kay Emily. Lihim na napangiti si Everly. Ang paborito niyang pagkain ay adobo. Pink naman ang paboritong kulay niya. Sa laruan ay hindi ko alam ang paborito niya dahil hindi ko naman siya palagi nabibilhan dahil kailangan ko magtipid. Madali lang din siyang umiti dahil masayahin siya. Kaso mabilis siyang umiyak. She's so adorable. Narinig niyang sagot nito. Si Hunter, anong madalas niyang gawin? Tanong ni Everly. He likes to draw a lot. Mahilig siya sa mga laruang sasakyan at mahilig din kumain. And his favorite color is blue. Nabalaki mo siya ng maayos. Napakagalang niya at mapagmahal na kapatid. Napalaki mo rin ng maayos si Emily, Everly. Thank you for that. Nang sumunod na buwan ay lumipat na sina Everly sa mansyon ni Henry. Noong una ay ayaw pa niya ngunit sa huli
ay pati si Hunter ay pinilit na rin siya. Wala siyang nagawa kundi ang umalis sa 5 taon nilang naging bahay ni Emily. Sa tingin niya ay mabuti na rin yon dahil marami na ring problema sa kanilang bahay, katulad ng butas ang kanilang bubong. Isa pa ay naisip din niya na deserve ni Emily ang maayos na buhay kasama ang ama at kambal nito. Mama, ang laki na ng bagong bahay natin. Hindi na rin po tayo matutuluan kapag umuulan. Tuwang-tuwang sabi ni Emily. Napangiti naman siya. Oo, kaya huwag kang maglilikot dahil baka mawala ka rito. Natatawang sabi niya. Emily, do you want to see my room? Singit ni Hunter. Namango naman ang kapatid nito kaya mabilis ang mga itong pumunta sa 2nd floor. Nilingon ni Everly ang lalaki sa tabi niya. Thank you, Henry. Why? Dahil ngayon ay magkakaroon na ng maayos na buhay si Emily. Alam kong pangarap niya tumira sa ganito kalaking bahay. At tinupad mo yun. Nakangiting sad niya. That's good to know. Kulang pa nga to dahil ilang taon ako nawalay sa inyo. At ilang taon din ako nawalay kay Hunter. Marami rin akong pagkukulang sa kanya bilang ina. It's okay. Ang importante ay maayos na ang lahat. Everly, bakit nga pala hindi mo pinaalam sa akin na buntis ka? Galit kasi ako sa iyo noon. At sinabi ko sa sarili ko na kaya ko naman kahit wala ka. And I'm so proud of you dahil kinaya mong lahat. I'm sorry sa lahat-lahat, Everly. Okay na yon. Ang mahalaga yan ngayon. Halika na, puntahan na natin ang kambal. Hinawakan ni Henry ang kamay niya at magka-holding hands silang umakyat sa hagdan, patungo sa silid ng mga bata. Na-miss nila ang ganoon. Gayunpaman ay wala pa ni isa sa kanila ang nagtatanong kung ano ba ang meron sa kanila. Basta ang alam lang nila ay masaya sila na okay na ang lahat. Kinabukasan ay nagulat si Everly nung umuwi sa mansyon si Henry kasama ang isang tao na matagal niyang hindi nakita. Papa? Gulat na bulalas ni Everly. Umiiyak na niyakap niya ang kanyang papa na sa tagal niyang hindi nakita ay puti na ang mga buhok. Payat na rin ito dahil sa katandaan. Wala ka pa rin pinagbago, anak. Umiiyak na wika ng kanyang papa habang tinitingnan ng kanyang mukha. Pinahid nito ang luha niya. Pasensya na, Papa. Hindi ako nakakadalaw sa inyo sa kulungan dahil alam niyo naman ang hirap ng buhay. Ayos lang, anak. Ang mahalaga ay nakalaya na ako sa tulong ng asawa mo. Sagot ng matanda, kaya napakunat ang noo ni Everly at napatingin siya kay Henry, na umiwas ng tingin sa kanya. Nagsasalita na sana siya ngunit lumabas ang mga anak nila, kaya mabilis niyang pinakilala ang mga ito sa kanyang ama. Si Lolo po? Tanong ni Emily. Tumango siya. Mabuti naman at may mga apo na ako. Natutuwang wika ng kanyang papa. Nice to meet you, Grandpa. Nakangiting bati naman ni Hunter sa matanda. Hinayaan muna ni Everly na mag-usap ang maglololo. Lumapit siya kay Henry at mabilis tong niyakap. Hindi naman nakagalawang lalaki dahil sa gulat, dahil sa kanyang ginawa. Nang bitiwan niya ito ay mabilis siyang nagsalita. Paano mo napalaya si Papa Henry? Hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan ngayong kapiling niya ulit ang kanyang ama pagkatapos nitong makulong ng maraming taon. After mong umalis, nag-hire ako ng attorney at binuksan ulit ang kaso ng papa mo. Paliwanag nito. Ilang taon ding pinaglaban ng attorney ko na walang kasalanan ng papa mo. Mahirap kalabanin ng mayamang pamilya na nagpakulong sa papa mo. Salamat talaga, Henry. Walang anuman. Nasa kulungan na rin nga pala ang mayamang pamilya na nang-abuso sa iyong mama. Nahirapan pa akong hanapin kung sino sila dahil wala kang nabanggit na pangalan. Pero sa tulong ng mga tauhan ko, natuntun din nila ang pamilyang yun. Kwento pa ni Henry. Salamat. Binigyan mo ng hustisya ang pamilya ko. Kung wala ka, baka habang buhay nang walang hustisyang makamit si Mama at Papa. Niyakap niya si Henry. Because they deserve it. Sagot ni Henry habang nakayakap din pabalik sa kanya. Alam kong kulang pa yun para sa mga pagkukulang ko at mga sakit na naibigay ko sa iyo noon. Sobra pa ang binigay mo, Henry. Nang may maalala si Everly ay mabilis siyang bumitiw sa pagkakayakap at tiningnan to. Teka pala, bakit ang pagpapakilala mo kay Papa ay asawa mo ko? Pagtataka niya.
Natawa siya noong makita niyang namula ang pisngi ni Henry at umiwas ng tingin. Dahil masaharapin niya ako kung asawa mo ang pakilala ko. Dahilan nito. Umaapaw ang kasiyahan sa puso ni Everly ngayon dahil nakalaya na ang kanyang ama. Masaya siya dahil isa na silang kompletong pamilya at pinagdiwang nila yon sa pamamagitan ng pagpunta sa isang parke at doon nagsagawa ng picnic. Nang matapos silang kumain ay hinayaan muna nilang maglaro ang kanilang mga anak habang sila ni Henry ay nakaupo sa bench at pinapanood ang mga ito. Hindi ko mapapatawad si Amy. Galit na wika ni Everly sa lalaki. Pinakulong ko na ang doktor na kasabot niya. Gusto mo bang sunod na makulong si Amy? Sagot ni Henry. Napalingon si Everly dito. Ginawa mo yun? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumiti lamang ito sa kanya. Oo, hindi ko hahayaan na walang kapalit ang ginawa nilang pagsira sa mga buhay natin. Sagot ni Henry. Nang dahil sa kanila ay lumaki si Hunter na peke ang tinuturing na ina at ramdam na hindi siya binahal. Habang si Emily, hindi sana kailangan na mawalay sa akin at hindi ka sana naghirap magpalaki mag-isa sa kanya. Nilingon siya ng lalaki. Gusto mo bang makulong si Amy? Tanong muli nito. I already fired her from my company. Ang alam ko ay nasa ibang bansa na siya ngayon pero kung gusto mo makulong siya, magpapadala ka agad ako ng warrant of arrest sa kanya. Matindi ang galit ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa atin. Pero sa tingin ko ay dapat na Diyos na lang ang bahalang magparusa sa kanya at pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Kung ako lang din ang masusunod, hindi ko na rin balak ipakulong yung doktor. Pero nagawa mo na kaya wala na akong magagawa pa. Sagot niya. Are you sure? Paniniguro ni Henry. Tumango naman siya. Oo. Meron ka pa rin mabuting puso, Everly. Kahit gaano kasakit ang ginawa ng isang tao sa'yo, nagagawa mo pa rin magpatawad. Hindi ko naman sinasabing napatawad ko na si Amy dahil hindi sana tayo naghiwalay at naging isang buong pamilya kung hindi niya yung ginawa. Ramdam ni Henry ang lungkot sa boses niya. Ang perfect na nga ng relasyon natin noon eh. Nanghihinayang lang ako pati sa mga taon na nagkahiwa-hiwalay tayo. I still hate myself for making you cry that night. Pinangako ko sa sarili ko na hindi kita iiwan at papaiyakin. Pero nabigo ako. Seryosong sagot nito. Ayos lang. Wala namang may gusto na mangyari yun. Napatunayan mong tama ang pinili kong lalaking mahalin. Dahil kahit na alam mong masasaktan ako, pinili mong magpakalalaki at panagutan ng anak mo kay Amy. Kahit wala naman talaga nangyari sa inyo. Pinili mo pa rin ang tama. Mas masasaktan kita kapag nalaman mong totoong dahilan nun. Pero at least, isa na tayong kompletong pamilya ngayon. Yun ang mahalaga. Saan ni Everly at muling tiningnan ang mga anak? May kulang pa. Wika ni Henry at kinuha sa bulsa ang isang box na naglalaman ng singsing. Saktong pagharap ni Everly dito ay nakabukas na ang box at nakaluhod na ito. Everly, alam kong wala pa tayong usapan. Pero gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko sanang buuin ang pamilya natin. Gusto kong ituloy ang naudlot nating relasyon noon. Will you marry me, Everly? Gusto mo bang samahan ako hanggang tumanda? Seryosong tanong ni Henry sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Everly at sunod-sunod na pumatak ang luha. Mabilis siyang tumango habang umiiyak. Oo, papakasalan kita, Henry. Walang pag-aatubiling sagot niya at nakarinig siya ng palakpakan. Nang lingunin niya ay si Hunter at Emily pala yon na nakangiti sa kanila. Maging ang kanyang ama ay masaya rin para sa kanya. I love you so much, Everly. Walang kulay ang buhay ko kapag wala ka at ang mga anak natin. Wika pa ni Henry at hinalikan siya sa labi. Mabilis naman siyang tumugon. Mahal na mahal din kita, Henry. Sagot ni Everly nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Magpapakasal agad tayo sa lalong madaling panahon, my love. Wika ni Henry, sabay lapit sa kanila ng kambal at niyakap sila. Mabilis silang nagpakasal at isang taon ang lumipas pagkatapos nilang magpakasal ay nabiyayaan pa sila ng isang lalaking anak. Mas lalo nang napuno ng kasiyahan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga dagok ng kanilang pinagdaanan, sa huli ay napatunayan nilang malalagpasan lang nila ang mga ito kapag sila'y magkasama. Mas tumibay ang tiwala ni Henry at Everly sa isa't isa. At sa bawat taon na lumilipas, ay mas tumitindi ang pagmamahal nila.
Pinangako na mag-asawa sa isa't isa na habang buhay silang magsasama at mamahalin ng isa't isa kasama ng kanilang mga anak at ng mga magiging anak pa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.